KTM version 1 and version 2 comparison. So, ito yung headlight ng version 1. Ito naman po yung headlight ng version 2, di ba? Mas maganda, naka-LED na siya. Pero, pag nasira daw to, kailangan mong palitan yung buong headlight. Ito naman po yung front fender ng version 1 against the front fender ng version 2. Medyo iba yung design. Oy, shout out bros, big bike riders of the South. Ayan. So, 'di ba? Iba. Pero yung fork is parehong-pareho. Pati yung mounting nagkaiba lang ng design. So, ito yung fork ng version 1. Pati rim, parehong-pareho 'yan. Ito naman yung fork WP Endurance ng version 2. Even the rims, pareho. Ito yung side ng sa tangke, yung kanyang pati yung ilaw, side yung signal light, iba, 'di ba? Ito naman yung sa version 2. Yung tangke niya, signal light, iba rin na nakalagay, meron siyang sariling bracket. Unlike sa version 1, kasama dun sa headlight. So, ito yung 333. Ayan, radiator. Ayan, nilagyan na rin to ng slider. Wala nga lang siyang radiator guard. Pati yung sa fins dun sa ilalim ng makina, iba ng version 1. Against, ito naman yung version 2. Ayan. Ibang-iba. So, pero yung radiator pareho, iba rin yung slider nito. Anyway, marami ng variety ng slider. Pero makina nito is the same. Yung underbelly protector, iba. Ito yung side ng version 1. Yung upuan niya, iba rin. Tapos yung trellis frame nito, iba dun sa version 2. Kasi yung mapapansin nyo mamaya, paglipat natin sa version 2, naka-bolt na siya. Ito, naka-welding pa yung frame going to dun sa likod. Ito na. So, yung puting part na yan, nung frame, naka-tornilyo. Against dun sa version 1, naka-weld po siya. Pero same na same. Even the upuan lang nito, syempre, magkaiba. Ayan yung trellis frame niya. May upuan yan, nilagyan lang ng cowling yan. Kasi sabi, bawal mag-angkas. So, ito naman yung rear. Ito, all stock tong version 1 na to eh. Even yung swing arm nito, tingnan nyo, preno by Vibri, parehong-pareho po ng sa version 1. Rims, ito na yung version 2. Siyempre, naka-tail tidy, kaya yung signal light niya nirelocate dun sa plate number. Ayan, no? Yung swing arm, siyempre naka-exhaust na, Vibri brake sa likod, rims, pareho. Ito yung rear brake light, tail signal light ng version 1. 150 yung original size ng gulong sa likod. Ito naman yung version 2, medyo nilaparan, ginawang 160. Yung rear size ng gulong, para medyo lumapad. Ayan, ito yung other side ng version 1. Ayan yung frame, swing arm, sprocket, iba rin yung chain guide dun sa mapapansin nyo dun sa version 2. Ayan, 'di ba? Yung kulay puti, yung trellis niya doon nakatornilyo. Iba rin yung design ng passenger foot pegs. Ayan yung swing arm, so pareho. Ngayon, mas maganda nga lang yung version 2 regards to aerodynamic kasi may mga butas siya doon sa tangke. Unlike dito sa version 1 na medyo napipigil pa nung tangke. So, yung aerodynamics talaga ng version 2 mas maganda. Ayan, di ba? Ayan, yung sa taas ng duke na yan, meron niyang butas na pwedeng dumaan ng hangin para sa aerodynamic. Di ba? Sa kasariwang-sariwa pa tong 2017 nga pala tong version 2 na to. Yung version 1 is 2016, yung unang labas. So, ito yung version 1, ganyan pa. May analog pa yung kanyang instrument panel, yung gauge. Tapos, napakasimple nung, ayan, yung sa ilaw, high beam, busina. And then, sa right side, yung start button, yung manibela. Ayan. Against the version 2, naka-TFT screen na siya.
Yung head, yan, yung signal light, kita nyo, iba. Ito, meron na siyang mga settings na iba kasi pwede mong yung traction control, yung ganyan. Anyway, na-off din naman yung sa version 1, I guess. Correct me if I'm wrong. So, ito yung tangke. Yan, ito naman yung sa left side. Ayan, so orig na orig yung decals niya na 390 Duke, di ba? So, kanina, tinest ride ko rin yung version 2. Medyo mas kakaiba nga. Anyway, nagkaroon naman ako dati ng 390 Adventure. So, siyempre iba yon Adventure. The KTM 390 Duke.